Isang araw, bigla na lang nagkaroon ako ng vertigo. Ano yun? Ay nako, kung hindi mo pa naranasan, sana hindi mo maranasan 'to. Yung talagang bigla na lang hindi ako makatayo kasi yung buong kwarto umiikot, umiikot na lang siya. Tapos talagang humiga na lang ako pero habang nakahiga umiikot pa rin yung kwarto. Buti na lang sandali lang yun sa akin. May kaibigan ako talagang ilang araw siya gano'n, hindi nawawala, kawawa naman. Vertigo, ibig sabihin may problema daw sa middle ear. Alam mo, naniniwala ako merong tinatawag na spiritual vertigo. Ano yun? Yung mga panahon na confused tayo kung ano ang pinakaimportante sa ating buhay. Sa sobrang nalilito tayo, hindi na tayo maka-decide. Hindi na tayo makapasya kung ano yung tama. No? Parang umiikot yung mundo natin at nawawala tayo sa landas. Kaibigan, ituturo ko ngayon 5 bagay na pwede mong gawin para maiwasan mo ang spiritual vertigo. Unang-una, you need to seek for wisdom daily. Katulad ngayon, pinapanood mo o nakikinig ka sa Full Tank. Napakahalaga yan. Maraming salamat. Read the Word of God. Basahin mo ang scriptures. Makinig ka rin ng ibang mga podcast, manood ka ng mga video na pagpakain ng spirit mo. Feed your soul. Kailangan hindi ka spiritually malnourished. Maraming tao, kaya may spiritual vertigo. Ang laman ng isipan nila, yung ano lang makita sa Facebook, ano lang ang makita sa IG, yung mga entertaining, sa Netflix, ganun lang. Kaibigan, kailangan punuin mo ang buhay mo ng wisdom. Number 2, magkaroon ka ng mga deep conversations. Importante yan. Let's say, nagkaroon ka ng trial, nagkaroon ka ng crisis sa buhay mo, o kaya nagkasala ka, you failed. Alam mo, importante yung humanap ka ng kaibigan, humanap ka ng spiritual mentor na makakapag-share ka. Importante yan kasi habang nag-share ka, binabalikan mo yung nangyari sa'yo, maski masakit, habang sinishare mo, na-realize mo, may mga lessons pala ako. Ay, ganito pala ang nangyari. Mas maliwanag. Hindi nakakalito. Alam mo kaibigan, maghanap ka ng mga safe friends. Yung mga talagang kaibigan that you trust. Ako'y natutuwa ako, yung aking misis mismo, best friend ko yan. So pag nagkaroon ako ng mga something that bothers me, may mabigat yung pakiramdam ko kasi meron ng isang bagay na parang I get worried about, kinikwento ko agad sa kanya. Talagang ang sarap ng pakiramdam na merong nakikinig sa'yo. Tapos habang kinikwento ko, ayun, lumiliwanag. Lumiliwanag yung pananaw ko sa buhay. Deep conversations. Pangatlo, ito sobrang napakahalaga. Para maiwasan mo ang spiritual vertigo, remind yourself of your purpose in life. Bakit ka ba nasa mundong ito? Remind yourself, bakit nga ba? Alam mo, sa akin, napakaliwanag, napakasimple. 2 greatest commandments. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor as you love yourself. Simple, di ba? Yun yung layunin ng buhay mo. Ako, meron akong sinulat. Ang mission statement ko, to share God's love sa mga taong most in need of that love. Simple lang. Basta pagising ko sa umaga, paano ko i-share yung love ng Panginoon? Di ba? Sa mga desisyon na ginagawa ko sa buhay ko, ang mas madali kasi alam ko yung layunin ko sa buhay. Number 4, magsulat ng journal. Write a journal. Ako, writer ako, mas madali sa akin. Yung mga iba, mas nahihirapan. Okay lang. Okay lang. Kung hindi mo magawa to, pero baka naman maski enumeration, lista mo lang, di ba? Masarap yan. You'll be able to enjoy writing down your reflections. Ito, number 5, of course, spend time with God daily. Whether it be in your
private prayer time, kasi si Lord naman ang center ng buhay mo, di ba? So siya So spend time with Him, or kaya sa feast, punta ka sa feast. Linggo-linggo, worship the Lord. O kaya, of course, go to Mass. And these spend time with God. Kasi siya ang dahilan kung bakit nandito ka. Alam mo, ebanghelyo na ngayon tungkol ulit sa destruction of Jerusalem. Pero alam mo, sa buhay natin, di ba, ganyan naman nangyayari no? Nawawala yung itong bagay na to, itong trabaho, itong grupo, ang daming mga trial, mga crisis. It reminds us what matters. Ano ba talaga ang pinaka-importante sa buhay mo? Hold on to that. At alam naman natin, the most important is the Lord. I lead you in a prayer now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay, sabihin mo, Lord, Ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko. Naniniwala ako, Lord, na nandito ka sa buhay ko. At kailan pa man hindi ka mawawala. Pwede na lahat ng tao at lahat ng bagay sa buhay ko mawawala, pero ikaw hindi. I hold on to you. Salamat, Panginoon. You are my center. In Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gusto mo ba makomplento yung full tank experience? Magkaroon ka ng full tank Saturday and Sunday para kompleto yung linggo mo. I invite you, become a full tank supporter. Support our mission. Marami tayong magagandang ginagawa. And you can be part of that. To receive full tank Saturday and Sunday, ang gawin mo, kung pinapanood mo to through Facebook, all you do is you click the link that says support now sa baba ng video. Kung YouTube naman ang gamit mo, click the button join pag computer ang gamit mo. Maraming salamat. God bless you, and I will see you tomorrow.